Good morning sa lahat po ng nakikinig at nanonood saan man panig sa mundo kayo ngayon. Welcome sa ating programa, The Commentator. Ito po ay part 2 sa ating Senate Blue Ribbon Subcommittee Proofs into Duterte Admin's War on Drugs. Noon pong October 28 dyan sa hearings sa Senado. Ako po ay lubusang nagpapasalamat sa inyo dahil tayo po ay isang ganap na YouTube partner. Buong puso po akong nagpapasalamat sa YouTube team na isa na po tayong at tinanggap tayo na bilang isang YouTube partner program ng YouTube. And most especially, I will give thanks to the Heavenly Father in heaven to this opportunity and such a big blessings. God bless to everyone and all Filipinos at all over the world. I will extend my gratitude indeed sa mga walang sawang nagsubaybay at nagsuporta sa atin dito sa ating programa sa YouTube. Mayroon na po tayong 5,806 subscribers and counting. So once again, thank you, maraming salamat, daghang salamat kayo DDS and to all Holy Bible subscribers for making me to be a YouTube partner. So ito po ay part 2 sa nagawang hearing dyan sa Senado. Belica, invited by Senator Bongo. I'm sorry, but I have to respond to the remark of Senator De Lima. It is only fair. Bigyan niyo ako ng 1 minute. And this is part of my speech. But I want to make it of record. Ito yung the long and short sa trabaho ko nung mayor ako pati presidente ako is that the jobs nung dalawang trabaho was never easy and it was not meant to be. I have tried to do the best I can to address the problem of illegal drugs and without compromise. Kasali na lahat yung naririnig niyo. Whatever it is, hindi ako nag-compromise. Sinabi ko ito, pagka pumasok kayo dyan, walang compromise, walang ariglo, walang usapan. Do not do it in my city. Nung presidente ako, sabi ko, bitawan ninyo. Kasi pag hindi, magkakaroon talaga tayo ng problema. Ito na nga itong ngayon. As I've tried to do the best I can to address the problem of illegal drugs firmly and without compromise. Yan ang gusto ko lang iiwan dito bago ako aalis. O bago ako alis sa mundong ito. For all of its successes and shortcomings, it was a perfect one. Maraming mali. Baka may maraming krimen. Alam mo, gusto ko lang iiwan ito sa Pilipino. I would never have any other chance maybe in the future. That for all of the successes and mali o ano, I alone take full legal, moral
responsibility. Yan ang iniiwan ko. I am ready for your questions. Thank you. So, Okay. Paulit-ulit na sinabi po ni Pangulong Duterte na nagpaalala po siya sa mga kriminal na stop sa droga at ihinto niyo ang mga masasamang gawain ninyo dahil siya po ang Pangulo ng Pilipinas. Sabi pa niya yung kaniyang slogan, do not do on his watch. So, kasalanan na po talaga ng mga kriminal at mga drogista dahil po hindi po nila sinunod yung utos, yung babala ni Duterte. So, kagustuhan na po nila yun na mamatay, na mawala sa mundo kasi po sila maraming nag-surrender, at yung hindi nag-surrender ay may plano talaga yun na lumban. So, pinapasama pa nila ang drug war ni Duterte dahil maraming nang laban. Mr. President, kanina pa ko kayo tingin sa amin. Lagi kayo tumitingin sa kanan. Hindi ko kayo tumitingin sa kaliwa. Papansinan mo kayo ni Senator De Lima? Wala dyan, dito lang. Anyway, Mr. Chair. to be serious, on a Yes, serious Mr. note, Chair. I was just para ma-lighten lang yun, Mr. Chair. Anyway, on a serious note, Yes, Mr. President, how do you assess the campaign against illegal drugs during your time, Mr. President? Do you consider success? Mr. Senator, it is a good problem for the country and for the entire world. The drug problem is a very serious and pernicious, virulent. Yung panahon ko, hindi siguro ninyo nagustuhan, not you, yung the entire country. I am addressing the entire country. Baka hindi niyo nagustuhan. But yun ang style ko. Sinabi ko nga, I tried to do the best that I could. Eh kung nagkulang ako, pasensya. Pero ang solution during my time was a call of duty of the president. Ako yun. Kasi ako yung presidente sa panahon ko. At hindi ako nagkulang, Mr. Senator. Nag-warning ako. Ito kayo sa droga, bitawan ninyo, drop it. Kasi magkakaproblema talaga tayo. Pag nakita tayo sa isang kanto at may hawak mo ang droga, problema na talaga yan. So, yun, kakaroon tayo ng problema. May patayan. But it was not a state-sponsored killing. There was never an official order. So ganun po yung problema. Dahil hindi po sila huminto sa pagdodroga, hindi po sila huminto sa drugs, ay lumitaw yung problema. So yan po ang warning ni Duterte. May problema talaga, magpapatayan talaga tayo kung hindi kayo huminto sa droga. So hindi sila huminto, alangan man si Duterte ang hihinto sa kanyang
drug on war. Sino pipiliin nyo? Yung mga kriminal na hindi huminto sa warning ni Duterte or si Duterte na gusto tapusin ang problema ng droga sa Pilipinas? To the police and the military and to the agents of government to kill. Andyan si Senator De La Rosa. Wala akong sinabi na gano'n kasi abogado ako. Ang sinabi ko, yung sinabi ko nung nagtuturo ako sa Police Academy, that in your fulfillment of duty, yung elements of self-defense would apply to you pag you are trying to arrest a person. Alam mo, ang trabaho ng pulis kasi, pag sinabi mong aarestuhin kita, hindi hinto dyan. The police must arrest and overcome the resistance para madala mo yung kriminal doon sa istasyon at mapokpok para makulong. Yan ang problema at naawa ako sa mga pulis. Hindi mo masabi, bitawan mo yung baril at pag hindi sumunod, sabihin nila ng pulis, o sige, bukas makita tayo dito, huwag ka nang magdala ng baril. O, hindi yun ang tinuro ako sa kanila. Nagtuturo ako sa Police Academy. Yan, lahat yan sila dumaan sa akin. Yan, because yan ang turo ng sa College of Law. That's the law. Kung ano yung sinabi ko sa police, patas yan. Baka kasi gusto ng oposisyon na walang patayan na magaganap sa drug on war. So yan ang gusto po ng mga oposisyon, yung hayaan na lang yung mga kriminal na pumatay, hayaan na lang ng ang mga drogista. So ang gusto po ng mga oposisyon ay hayaan na lang ang mga drogista na pumatay na lang yung mga drug lord na sa kanilang business. So yun po ang gusto ng mga taga-oposisyon. Walang patayan, hayaan na lang sila. So parang ganun po ang gusto ng mga taga-oposisyon. Walang compromise. If he resists, you have to overcome him. His resistance. Ngayon, pag lumaban, nagkaletse-letse, may baril, may magpatayan talaga. Kaya yan ang problema ng police, kaya naawa ako. Kaya ako rin nandito, guns, siguro, paano na rin ng guns, God sent yung invitation. Naawa ako dito sa mga police, na tinatawag ninyo at inaano ninyo, yung trabaho ng pulis kasi involves personal contact. Walang trabaho sa pulis, sabi niya, halika dito, bitawan mo yan, mag-surrender ka, sumama ka sa akin. It is always a confrontation, and if the other guy is armed, there will always be kamatayan or injury. Mr. President, if I may... Yes, sir. Kasi napapanood ko kayo sa TV, hindi pa ako senador during your term, na meron mo kayo sinasabi, ubusin ko kayo, papatay ko kayo. Ano po ibig sabihin? Sino po yung uubusin ninyo? Sino yung papatay ninyo? Ito ba yung mga user, mga pusher ng illegal drugs? Yes, sir. Lahat. Hold upper, kidnapper. Hindi lang sa drugs. Hindi lang droga, sir. Lahat po.
when I was mayor, kalaban ko lahat ang criminal. Huwag naman yung mga staff. Wala ko alam yan mga chiki-chiki. Yung mga kidnappers sa Mindanao po, marami yan. At yung mga lawless elements doon, when they go on a rampage, they take over. So ito po ang nangyari, ito po yung katotohanan. Marami pong namatay sa drug on war ni Duterte kasi po sabi niya hindi lang yung parte sa droga yung kinalaban niya, inasikaso niya. Kung hindi, pati lang daw sa mga kriminal, mga snatcher, mga masasamang tao, mga kidnapper, at saka marami pang iba yung mga kriminal. Yun po ang target niya. Hindi lang po about drugs yung focus niya, yung plano niya, kung hindi pati din yung mga lahat ng klase ng mga kriminal na nagkalat sa ating bansa. Kaya po marami po ang namatay. Hindi lang po sa mga namatay sa droga. Kaya sinasabi nila na marami daw namatay sa droga. Hindi lang po kasi ang tinarbaho ni Duterte yung droga, kundi lahat po na klase ng kriminal, sindikato, kidnapper, snatcher, mga akyat bahay, mga sindikato, lahat po yan. Kaya po marami ang namatay dahil generalize po ang problema ng bayan, generalize po ang plano ni Duterte. The entire municipality. I-hostage na lang yung municipality, yung bangko lahat doon, at yung police hindi makagalaw kasi labeled sila and there are civilians. And they cannot start a war because the civilians eventually will be killed in the protest. Pati sila. Nung sinabi niyo pong uubusin ko kayo lahat, papatayin ko kayo lahat, ito ba ho yung naging resulta kaya marami kong naging patayan? Ginong Pangulo. Literally, yes. So, pero wala ko kayong inuutos sa mga dating chief of police ninyo, chief of PNP na pumatay. Warning lang na istorya man lang yan, sir. Chismis lang mo. Alam mo, pagka mayor ka o presidente ka, pag sinabi mo, hoy, kuminto kayo dyan, masama yan, illegal yan, walang mangyari sa syudad mo. So, pag sinabi mo, kuminto kayo, papatayin ko kayo. Pag hindi sila huminto, the police would come in. Sabihin ko sa police, pag naghawak ng baril, ito yan sila, dumaan yan sa Davao lahat. Goy, pati, ito, si Danao, lahat yan sila, dumaan ng Davao. Ang order ko talaga sa kanila, pag maghawak ng baril, patayin mo na para one less criminal. Bukas mag-hold up na naman yan, may problema na naman tayo. Ganon rin sa puser. So, Ginong Pangulo, nung mayor po kayo? No, sir. Wala po ako that squad. So, ano po yung iniimbestigahan ni former Senator De Lima nung chairperson ng Commission on Human Rights? O, ang iniimbestigahan po niya yung DDS, if I'm correct. Am I correct? I don't know how the term was coined. Senator De Lima, were you investigating the Davao Death Squad when you were chair of
the CHR. Yes, that was the focus. But the former president doesn't confirm the existence of the double death squad. That has been his position nung tinanong ko siya, nung nag-appear siya sa public inquiry. There's no such thing as DDS. But there are people, there are witnesses who said that there is such a thing as the Davao Death Squad. It may not be the correct term, or it may not really be or explicitly called the Davao Death Squad. Who coined that name, that phrase, the Davao Death Squad? I think it was media, it was certain sectors, certain groups. But it was not the CHR which you headed before, Madam Senator. We knew it to be as the Davao Death Squad because of the various reports. But it did not originate from us, the term Davao Death Squad. What is clear to us is that there was this group of assassins, and some of them are actually part of the Davao City Police Office. And there are also the Abanteros, the assassins themselves, with respective handlers. And already, Mr. Matubato and Mr. Yeah. Las Cañas. If I may cut you, Madam Senator, make a quick interjection on the Senator. Okay, our rules on interjection. I will have to ask the permission of the senator who has the floor if you want. And then, please limit it to maximum of 2 and very related to the topic that the topic we're discussing. Okay, so Kahit one lang, Mr. Chairman. 1 or 2. Yes. You want to? Yes, Okay, please. Senator Risa Ontiveros is recognized. Salamat kaayo, Mr. Chair, and salamat sa SP Pro Tempore. Very quick, at the proper time, and this is related to the line of questioning of the SP Pro Tempore right now. At the proper time, I will ask the Chair's permission to play a never-before-played video that precisely talks about the Davao Death Squad, exactly related sa line of questioning ng SP Pro Tempore at this moment, Mr. Chair. Salamat, SP Pro Tempore. Salamat. If you permit it. Okay. Senator Bato. Yes. Senator, may I Yes, sir. Go ahead. interject? Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police Director. Oro, commander ng death squad yan. I thought there was no existence. Trabaho ng pulis yan. Literally, hindi ko sabihin ng death squad. Yung isang senador, yan nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Because they were police directors handling the controlling crimes in the city. So ito po yung punto ni Pangulong Duterte. Ayan mga kapatid, yung mga pulis, yung mga generals ay mga death squad yan. Dahil yan po ang nagpapatupad ng batas. Alangan man mag-hire pa siya ng mga private soldier niya o kanyang gagawing death squad, mayroon ng mga pulis. Magpapasahod pa siya kung kukuha siya ng mga private na mga soldiers. Ano ang kaibahan ng trabaho ng private death squad at trabaho ng pulis? Pareho din yun. Yun nga lang yung private, kung kukuha pa siya ng private na death squad, illegal yun. Samantala, legal na yung police na gawin niya death squad. So pag sinabi mong death squad, it's a very loose term na ginagamit mo lang parang ganun isili. Lahat yan sila, ito, si Danao, ayan o. Nagdadasal kasi sa kasalanan niya siguro. Huwag ka na bang ilan bang pinatay mo? Dumaan yan. Ito, De La Rosa. Tanungin ko sila ngayon. Tanungin ninyo. Openly, lahat yan dumaan pagka-police chief. Pati yan si Gamboa.
Tanungin ninyo, Danaw, kung may utos ba ako na patayin ninyo yung tao na katali, yung paa, pati kamay sa likod, or assassinate them. Ang sinabi ko, ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan, buhay yan. Ayan na sila. Yan ang instruction ko. Pati si Kuy. Encourage, pati yan si De La Rosa, encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa syudad ko. Noong na-presidente ako, ganun rin sa command conference. Diyan sa Malacanang. Yan ang utos ko. Bakit ko pagbigyan ng portal? Criminal, they go after the innocent people robbing. Mabuti na lang sana kung aakyat ng bahay. Mayor ako matagal. Aakyat ng bahay. Magnakaw. Re-rapin yung bata. Re-rapin yung babae tapos papatay. Kung ikaw ang mayor, how do you deal with the problem? Ano kaya ang tingin sa I'm sorry to tell you, I'm sorry to express to the nation. Unforgiving ako. Hardliner. Alam nila yan. Pati pulis alam nila. They are not ready siguro to talk about it. Sinabi ko yan sa mga pulis. Putang ina kayong mga pulis. Pag pumasok kayo dyan sa droga, kayo. The real way that the mayor then phrased his sentence. Okay. As chairman, Mr. President, fact-finding muna. General Gamboa, you were formerly Chief of Police of Davao. Lahat yan sila. Yes, answer. Yes or no? Yes? No, sir. No. Okay. General Danao, former Police Chief of Davao. Yes, sir. General Sinas, former Police Chief of Davao. No, sir. Catalino Coy, former Police Chief of Davao. Yes, Your Honor. How about Karamat, former Police Chief of Davao? Ha? Kamay, sir. No, sir. Okay, para klaro. Okay. Sige, so, Ako, Mr. Chair. Mr. Chair, ako. Okay. Ako, hindi mo ko tanungin. Yes. We need to Chief of Police lang because naman. alam ko chief ka ng police, but former chief Yeah. of Davao. And Mr. Chair, kanina, you He's allow allowing me it to short you. short introduction. Mr. Chair, yung DDS, yung term of DDS, siguro sa amin dito, Danao, General Coy, General Gamboa was never a chief of police, but assigned yan sa Davao, sa Police Regional Office 11. Ako, assign ako ng Davao as City Director. At doon ako nagsimula yung career ko sa Davao City. Just this weekend, Mr. Chair, in-interview ako ng mga media ng Davao nung umuwi ako. At harap-harapan, sinabihan ko sila, kayo kasi, mga media ng Davao, kayo nag-imbento ng term ng Davao Death Squad. Pag may namatay, pinabalita kagad yun, Davao Death Squad. Kayo, nag-imbento ng term na yan. Sabi ko sa media ng Davao. And later on, one of the media ng Davao, dinibag yung aking statement. Sabi niya, sir, with due respect, bago namin yan na-create yung term na yan ng Davao Death Squad, meron kasing isang namatay, sir, may isang namatay, binaril, may nakalagay doon na placard na Davao Death Squad. Kaya doon nag-start yung paggamit namin ng term ng Davao Death Squad. So therefore, sabi ko, okay, I will correct my statement. Hindi kayo ang nag-invento, but kayo ang nag-propagate ng word na yan. So yun na, lumaki na, nagiging ginamit niya pag... So, ang ibig palang sabihin ng
Davao Death Squad, yung DDS, ay ano pala yun, yung kwentong kali pala yun sa Davao, na pag may namamatay na mga kriminal, nilalagyan nila, may naglalagay na mga placard na pinatay ng Davao Death Squad, or may magkikwento na pinatay ng Davao Death Squad. Pero hindi pala totoo yung Davao Death Squad, pero kinagat po ito ng mga oposisyon. So kanila pong parang ginawang totoo kahit na ito ay kwentong kali lamang sa Davao. So ito po yung pagkakamali ng oposisyon. Pag may binaril, sabihin ka agad, Davao Death Squad. Kahit na binaril dahil jealousy ang motibo, o kaya malaking utang, nakadispal ko ng pera, binaril, didiis ka agad ang pinapalabas sa term. So, yan na, lumaki na yung pangalan ng Davao Death Squad, Mr. Chair. Yan na po yung intervention niya. Yan, yun na. Thank you. Sige po, before I return the floor to Senator Estrada. Dun sa umami na naging chief sila, Chief Catilino Coy, naging chief ka. Danao, naging chief kayo. Do you mind or don't you mind having been called as the head of the Davao Death Squad by the former president? I think he's just joking here. Pero kagaya nga po ng sinabi ng ating mayor, sir, in my stint of almost 3 years as the city director of Davao, wala ko talaga yan yung sasabihin na you kill him, o wala pong gano'n, sir. So it's just a matter of taking things on your hand. If you will take it literally, yung sinasabi niya sa media, kung anong sinasabi niya ngayon, yun lang yung sinasabi niya. Pero yung kamong sasabihin niya na, o Danao, patayan mo sa ganito, there's no such thing. So walang ganong nautos. Is there a danger that your men will incorrectly interpret what the mayor was saying? Well, nung panahon ko, sir, as city director, I don't deny, sir, that there were some killings. Pero talagang ang tao ko, sir, ilan din ang na-hospital niya. Even in my term as my regional director of 4A in NCRPO in MPD. On record yan, sir, nasa hospital. Hindi lang, sir, nasa hospital, kundi namatay yung pulis natin. So anong gagawin, sir, ng pulis pag ikaw ang nasa sitwasyon namin, sir? Are we going to allow just to kill the PNP there? So siguro, sir, maging emotional man tayo rito, sir, pero kami po mismo is nasa front line in enforcing the law. Pero there's no such thing as sabihin na patayin mo lang si ganito, no. Walang ganon, sir.